Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayong araw po ay meron po tayong sasagutin na katanungan ng ating kababayan dahil meron siyang concern patungkol dito at gusto kong bigyan ito at klaruhin ang mga bagay-bagay. Ang comment na ito ay galing kay Kuya Virgelio Villacarlos. Sabi niya dito po sa lugar namin, pag may natatanggap ka sa SSS, hindi ka pwede sa Universal Pension. Ang ibig pong sabihin ni Kuya dito is yung Social Pension for Indigent Pensioners. Kasi as of this moment, wala pa pong balita patungkol kung na-approve na ba ang Universal Social Pension. And ngayon, gusto kong ibigay sa inyo bakit dapat tinatanggal ang mga may tinatanggap na pensyon sa iba't ibang institutions. Atin niyang klaruhin. Attention sa lahat ng mga senior citizens. SSS pensioner, tinanggalan ng pensyon sa pensyong ito? Ano ba ang mga rason? Bakit tinatanggal ang mga pensioners dito sa isang batas na ito para sa mga pensioners or sa mga senior citizens? Ating alamin ang buong detalye. Para po sa kalaman ng lahat, isa po ang social pension sa batas dito sa Pilipinas para sa mga senior citizens ang na-approve. Kaya naman, meron po silang tinatawag na criteria or basihan o requirements para makasali ang isang senior citizens dito. Ito ang isa sa mga concern nila o requirements na dapat pasok ka dito para makasali ka at makatanggap ka ng kanilang benepisyo. To be eligible for social pension for indigent pensioners citizens, kinakailangan may edad ka na 60 years old. So kung ikaw ngayon ay 60 years old, that's great age. Kinakailangan sa yung priority nito yung mga frail, yung mga sakitin at merong disability. At isa din ito sa mga tinitingnan nila na walang permanenteng source of income, walang tinatanggap na support ng family, and walang nire-receive na pensyon galing sa GSIS o SSS o kahit saan pang government, private or public agencies. At ngayon, meron na bang nabalitang natanggal dito na mga pensioners? What I mean, yung mga senior citizens? Okay, let me read to you again sa balita na maraming tinanggal ang DSWD ng mga senior citizens dahil mayroon silang tinatanggap with other institution at naglabag na sila sa requirements na meron ang Social Pension for Indigent Pensioners. Ito ang patunay na marami talaga ang tinanggal ng DSWD ng mga hindi na qualified pero nakatanggap na ng pensyon dito sa Social Pension for Indigent Pensioners. Higit sa 13,000 po ang tinanggal ng mga senior citizens sa Region 6 lamang po yun. Tinanggal dahil isa po sila sa mga naglabag. Ano po yung mga nilalabag nila ating alamin bilang DSWD pensioners. Ito po yung datos o basihan natin kung ano ba yung mga nilabag nila na requirements sa Social Pension for Indigent Pensioners. Meron pong 1,327. Ito po sila ay mga pensioner ni SSS at GSIS. And sa pagbasa natin kanina sa mga requirements, isa po dapat itong hindi makatanggap dahil meron na po silang tinatanggap na pensyon galing sa other institutions. Pangalawa po sa listahan sa datos ng nakasaad dito, 830 yung pong tumatanggap ng sahod. And pangalawa po sa sinasabi na doon na kapag ikaw ay tumatanggap ng sahod, you are not qualified to this pension. And meron pang 331 na suportado ng kanilang pamilya. So nakasaad din doon sa requirements. Kung ikaw ay walang support galing sa iyong family, so you are qualified. Pero meron din mga senior citizens na nag-a-apply, nagbabaka sakali at na-approve naman kasi siguro during interviews parang fini-fake nila ang kanilang situation or status sa kanilang buhay.
pero nag-revalidate po, nag-re-evaluate po ang DSWD, kaya naman marami po ang natanggal. And ang iba naman ay namayapa na or namatay na, or ang iba ay lumipat ng ibang lugar. Kaya naman tinanggal at umabot po yun ng 13,000. And that's ano po ang tawag dito. Ang datos po na iyon ay nakuha natin, or ang balitang po iyon ay noong 2024 pa. How much more this year, 2025? Alam kong napakarami pang matatanggal dito dahil meron pong 615,000 na mga senior citizens ang nasa waiting list na makapasok. Dahil ang social pension for indigent pensioners is slot siya. For example, meron isang bakante, so isa po yung mapasok, pero kung matagal pa talagang ikaw ay hindi pa makapasok talaga, nako, sobrang hirap. Kaya naman, if marami pa dito ma-reevaluate ng DSWD na hindi na sila qualified, marami pong mapapasok dito. And kasi kawawa yung ibang walang pensyong tinatanggap, lalo na yung walang-wala talaga. Ayun na, mahirap talaga sa panahong ito dahil napakarami at napakamahal na yung mga bilihin. But we should be honest po, lalo na sa pag-interview natin, na wag natin i-fake lahat dahil mag-revalidate naman talaga si DSWD at tatanggalin kayo. Makonsensya naman po kayo. And that's all. Salamat po sa concern na nag-comment sa na pinaklaro ko lang ang mga bagay-bagay. And thank you so much for supporting, watching my YouTube channel. This is me, Roel Lusatanyo. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!